Alam namin hindi naman mga taga-SPD, hindi mga pulis yung humuli eh. Posibleng ang duda nga nila mga ISAF. Jamaline Dogan, Patrol ng Pilipino. Sa kabuuan, matiwasay na nairaos ang interfaith rally sa Makati kagabi. Kaya naman ang PNP todo ang pasasalamat sa kooperasyon ni Makati Mayor Jejo Marbinay na una nang nakipagkasundo ng lalaki sa Makati Police. Senyales naman daw ng bumuhos na suporta sa protesta na dapat nang mabahala ang administrasyon. Nagpapatrol, Israel Malasa. Katakot-takot na traffic at bunton ng basura ang naiwan ng interfaith rally sa Makati kagabi. Pero kaninang umaga, mabilis ang naging paglilinis ng mga basura at balik na sa normal ang daloy ng trapiko sa pangunahing business district ng bansa. Ang prayer rally kahapon ay sinasabing isa sa pinakamalaking pagkilos laban sa Administrasyong Arroyo. Sa pagtataya ng mga organizer, umabot sa 50 hanggang 80,000 ang lumahok dito. Mapayapa rin itong nagtapos. Nanumbalik na yung concern ng kabataan. Maraming empleyadong nagsibaba sa trabaho, maraming estudyante, napakaraming estudyante. Kami po ay nagpapasalamat sa mga rally organizers, kay Mayor Binay, sa mga bishop. Mga negosyante, estudyante at mga religious group ang karamihan sa mga dumalo sa rally. Kaya sa pagtataya ng political analyst na si Professor Ed Naco, isang nakakainig na mensahe ang ipinapaabot nito sa gobyerno. It's really a wake-up call for our government to seriously address corruption. Sa kabila naman ng tahimik na pagtatapos sa rally, hindi kinatuwa ng mga kaalyado ng Pangulo ang pagdalo ni na dating Pangulong Aquino at Estrada. Especially nung nakita nila yung dating Pangulong Erap na umakyat sa entablado, sinabi nila mag-uwian na raw sila dahil ang alam nila, this is supposed to be a prayer rally. Yun pala, prayer rally with a vested political interest at the tail end of the rally. Panta naman ng mga protest organizer, mauulit pa ang malaki ang pagkilos hanggat di raw nalalaman ng bayan ang totoo sa manumalyang ZTE-NBN deal. Israel Malasa, Patrol ng Pilipino. Vice President Noli De Castro nilinaw ng issue sa umano'y pagiging gigil na niyang pamunuan ng bansa sa harap ng mga protesta para mapatalsik si Pangulong Arroyo. Hinihinalang snatcher patay sa umano'y pambubugbog ng 4 na pulis sa Maynila. At pagsasanay ni People's Champ Manny Pacquiao sa Titanium Training Center sa San Francisco, binuksan sa unang pagkakataon sa kanyang mga fans at media sa pagbabalik ng TV Patrol Sabado. Sa laro ng buhay, isinabay ng grupong Gabriela sa unang araw ng Women's Month ang muling pagkastigo kay Pangulong Arroyo at umano'y pagiging hindi magandang modelo nito sa kababaihan. Nagpapatrol Cecil Lardizabal. Kung may unity walk ang Pangulong Arroyo at kanyang gabinete maging ang AFP at PNP, may warning walk naman ang militanteng grupong Gabriela. Sample daw ito ng bersyon nila ng malakiang marchang gagawin sa Marso 8, International Women's Day. Kit nila, taliwasang ipinapakita at sinasabi ni Pangulong Arroyo na dapat sana'y nagsisilbing modelo ng isang ina at kababaihan sa pangkalahatan. Mismong ang Pangulo natin ang sumisira sa mga tinuturong ito ng ating mga nanay. Sabi ng nanay natin, huwag magsinungaling, magsabi ng totoo, huwag magnakaw, huwag mandaya. Isa rin si Nanay Marilyn sa mga dismayado na sa Administrasyong Arroyo. Di raw kasi naiintindihan ng Pangulo ang hirap ng buhay ng mga inang tulad niya. Problema pa kami dahil may banta ng eviction. So kung wala kaming matitirahan, wala na kaming bahay, nahirapan pa kami sa buhay namin. Kasi ang nangyayari, parang pinagkakakitaan din yung dapat sana isang serbisyo para dito sa mga mahirap, yung pabahay. Pero para sa mga kaalyado ng Pangulo, lumang tugtugin na ang deklarasyon ng grupo. From the very beginning, they're very vocal and they're very distant to the president. So I will not be surprised kung yan yung mga comments nila. Cecil Lardizabal, Patrol ng Pilipino. Itinanggi ni Vice President Noli De Castro na bumubuo na siya ng kanyang gabinete bilang paghahanda sakaling mapatalsik sa pwesto ang Pangulong Arroyo. Pero aminado ito na inihahanda na niya ang kanyang sarili. Nagpapatrol Abner Mercado. Iba yung naghahanda ako at naghahanda. ito ang paglilinaw ni Vice President Noli De Castro sa kanyang programang Para Sa'yo Bayan sa DCMM kaninang umaga.
sa gitna ng mga kritisismo na parang gigil na umano siya na pamunuan ng bansa. Lalo pa tumitindi ang protesta para mapatalsik si Pangulong Arroyo. Ako ang constitutional successor ng presidente. At lagi nasa isip ko na kaya nga may vice president ay para just in case na may vacancy at mga ilangan ay may vice president na hahalili sa presidente kung may vacancy. Nilinaw din ni Kabayan na hindi totoo na nagbubuo na siya ng kanyang gabinete. Iba yung handa. Sapagkat sabi ko nga, day one, ay handa ako. Ha? Pero sabihin kasi kulang na lang yung sabihin na may shadow cabinet na ako eh. Hindi naman ganon. Pangit naman yung ganon. Pero sakali man daw itadhana, hinahasa na rin ni Kabayan ang sarili. Alam mo, ako siguro simula na ako maging vice president, once or twice lang akong umabsent sa cabinet meeting and even other meetings sa Malacanang kasi gusto ko matuto. Yun lang naman ang paraan para matuto ka. Hindi naman nababasa sa libro yan eh. Hindi naman tinuturo yan sa Ateneo or Lasal eh. Sa kasaysayan ng bansa, 3 pagkakataon nang humalili ang mga nakaupong vice-presidente sa Pangulo. Unay si Manuel Rojas na pinalitan ni dating Pangulong Elpidio Quirino ng atakihin sa puso. Pangalaway si Carlos Garcia na naluklok nang mamatay sa plane crash si dating Pangulong Ramon Magsaysay. At si Gloria Arroyo na pumalit sa napatalsik na si dating Pangulong Estrada. Iisang bagay rin ang kinlaro ni Kabayan. Hindi raw niya hihilingin ang pagbibitiw ng Pangulo para lang maupo sa pwesto. Paano natin may papalabas ang katotohanan? Kundi natin susundin naman ang sinasaad ng ating mga batas, ng ating saligang batas. Yung judicial at legal process, yun pa rin ang inihingi ko. At doon pa rin ako, hindi ako magbabago doon. Abner Mercado, Patrol ng Pilipino. Dalawang lalaki ang patay, kabilang ang isang Indian student pilot na bumagsak ang kanilang sinasakyang Cessna 150 training plane sa Plaridel, Bulacan kaninang umaga. Nagpapatrol, Joey Villarama. Naglalabas si Aling Rosemary Cabuelo mag-aalas 11 ng umaga nang makarinig siya ng malakas na ingay sa di kalayuan. Nang tumingala siya, nakita niyang pagewang-gewang na maliit na eroplanong papalapit sa kanya. Maya-maya pa, biglang bumagsak ang Cessna 150 training plane sa sapa malapit sa bahay ni Aling Rosemary. Sumabog, ang laki na ng apoy. Yun, nagsisigaw na kami dahil may tao sa loob, sabi ko. Agad sumaklolo mga residente sa nagliyab na eroplano. Pilit nilang isinalbang dalawang sakay nito pero huli na ang lahat. Patay ang flight instructor na si Mike Bernardo at ang student pilot na si Kushik Mohan, isang Indian student ng Flightline Aviation School. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung sino sa dalawang nagpapalipad ng eroplano ng maganapang aksidente. Kung ang mga residente lang ang tatanungin, gusto na nilang ipagbawal ang pagpapalipad ng student pilots doon. Noong July 2007 kasi, 3 namatay matapos magbanggaan sa ere ang 2 Cessna plane na nanggaling sa Plaridel Airport. Sa akin po, para wag na lang. Hindi na ho, ewan ko sa kanila. Ayoko lang siya, hindi na rin pwede kasi nga sa ganyan nga nag-aksidente nga nangyayari. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Flightline Aviation School hinggil sa nangyari. Habang pansamantala naman silang pinagbawalan ng Air Transportation Office na magpalipad ng Cessna 150 hanggat hindi natatapos ang imbestigasyon.